mapagpalang araw na naman nga po pala sa ating lahat, and hello for today's video. Heto at meron tayong lulutuin. Ilang araw na kasi ako nag-crave dito, kaya naman sabi ko kay Dada, baka pwede ito naman yung ulam natin, adobong paa ng manok. O diba, napakasarap naman ito mga guys, kaya naman talagang halika na at samahan nyo ko. Lilinisan ko na muna ito for today's video. Pero si Dada ang magluluto nito dahil meron pa akong kailangan tapusin na labahin. Bali, lilinisan ko lang muna ito para naman talagang mamaya ay talagang ready na siya sa pag-aadobo. Adobo lang naman yung request kong luto dito, kaya naman madali lang naman ito. Tatanggalan ko lang naman ito ng mga balat niya, tapos yung mga kuko niya, kailangan walang mga kuko para naman talagang malinis. O diba, mahirap kumain ng may kuko, baka matusok yung dila natin. Huy! 2 kilo na rin nga pala itong binili ni Dada para nga daw hanggang gabihan na namin. O diba, nakatipid na naman ang Dada. Talaga naman. And after ko naman niya maalisan ng mga kuko, heto, at imamassage na naman nga natin siya gamit ang asin. Syempre, huhugasan natin yan ng maayos. Paano ba naman paayan mga day kung saan yan tumatapak? Huy! At ayan, kailangan talaga malinis na malinis guys. Kaya naman, hayan, lalamasin ko pa nga pala yan sa asin. Talaga naman. And after ko nga yan malamas-lamas at pakiramdam ko malinis na yan. At ayan, lalagain na nga rin pala natin yan. Bale, yung unang laga nga pala ay tinatapon ko. Tapos pinapalitan ko nga pala yun ng tubig para talagang siguradong malinis. O diba, kita nyo naman, inamoy ko pa talaga. Grabe ang trust issues ng babaeng yan. Hindi ko na rin nga pala na videohan yung aking paglaga dyan, pero mabilis lang ito dahil hindi nga na video ni Dada yung kanyang pagluto. Nakakainis, ayaw mag video. Alam naman, naglalaba ako. Alam na nga vloggeris ang kanyang asawa, bakit naman tinatamad mag video yan? Ay, talaga naman, sarap kutusan. Kaya eto, nakita nyo, isasalang ko na rin nga pala yan, and fast forward, heto na siya. O diba, napakabilis na mga pangyayari, luto na agad yung ating adobong chicken feet. Talaga namang apakasipag mag video. Huy! Nakatapos na rin nga pala ako sa paglaba dyan. Bale, alas 12 na mahigit ng mga oras na yan. Kaya eto, gutom na ang mama nyo. Ayan nga, hindi yan papayag na walang pasili. O diba, talaga naman, bikulana ang atake mo dyan, girl. Mas masarap kasi ito talaga kung merong sipa ng anghang. Kaya naman, heto, at talaga namang mapapasarap naman ang kain ko. Good luck na lang talaga sa taba ko. Yung gustong gusto ko ng pumayat, pero ayaw ng pagkain akong lubayan. Huy, o talagang sadyang matakaw ka lang. Sinisi pa talaga yung pagkain. Ang totoo, ang hilig-hilig mo talagang kumain at ang dami mong craving sa araw-araw. O ano pang ginagawa nyo? Sabayan nyo na ako dito sa pagkain. Kung meron ka kayo dyang pagkain, ay tara na, kain na. Ano pa ba? Gutom na ang person. Kakatapos ko nga lang dyan maglaba, kaya naman talagang gutom na gutom ako. Bale, pasensyahan nyo na nga pala kung bakit hindi ako nagbibideo ng aking paglalaba. Paano ba naman ang haggard ng person? Talaga naman, kala mo naman ay may anak ng 10 every time na maglalaba siya. Sino ba naman ang naglalaba na maganda? Grabe. Ayan. And fast forward, kinahapunan at eto, nagutom nga ako, kaya sabi ko magluluto ako ng meriendahan dahil parating na rin naman na yung mga estudyante. Alam ko, gutom na rin sila. Hindi ko nga alam yung tawag dito sa aking lulutuin. Basta nakita ko lang ito sa FB, kaya naman talagang gagayahin ko lang. O diba, wala na yan sukat-sukat, tansya-tansya lang yan mga dyan. Bali, gumamit nga lang pala ako dyan ng glutinous rice flour. Yung mixture nito ay para ka lang gagawa ng palitaw. Tapos papalamanan ko nga lang pala yan ng cheese. O diba, talaga naman, kala mo talaga chef siya. Sana lang ay hindi ako mag-fail sa mga oras na ito dahil talagang first time kong lulutuin to mga jay. Diba, hindi ko na din nga kinaya yung aking paghahalo-halo dyan, kaya hindi na ako nagpanggap, kinamay ko na yan. Malinis naman, naghugas ako dyan, promise. Bale, hindi naman ako nahihirapan sa paggawa ng dough dahil para lang naman ako ditong gumagawa ng bilo-bilo. Ang kaibahan nga lang itong ating dough ngayon is papalamanan nga natin siya ng cheese. At ayan, tapos na yung ating dough. Bale, tatabi muna natin yan and magagayat na muna ako ng cheese. Malalaki din nga pala yung gawa ko ng pagkakahiwa dito sa ating cheese dahil pang sarili lang naman ito and wala akong eksaktong sukat dito. After magayat ko nga yung cheese at eto, maghuhulma na nga pala tayo muna ng ating paglalagyan ng cheese. Diba, talaga naman napakabilis na mga pangyayari. Medyo fail pa nga ako dyan. Paano ba naman yung aking dough ay medyo napatigas ko nga, kaya hindi ko masyadong nahuhulma, kaya dinagdagan ko pa nga pala yan ng tubig. O diba, talagang fail. Kita nyo naman, medyo worry na yung mukha ko dyan. Dinagdagan ko na nga lang yung tubig para talagang mas mabilis nga natin yan mahulma. At ayan, nakagawa na nga pala ako dyan ng isa, kaya happy na nga ako sa mga oras na yan. Syempre, hindi pa yan dyan nagtatapos. Papagulungin pa nga natin yan dito sa ating sesame seed. O diba, may idea na ba kayo kung anong lulutuin ko? Paki-comment down below kung anong tawag ba dito sa lulutuin ko. Isa pa nga lang yung nagagawa ko, tapos nandito na nga yung mga estudyante ko. O diba, may pasalubong pa nga ang Dada sa akin na burger. Ay, talaga namang napaka-sweet ng tao na yan. Huy. Di ko nga alam kung abot pa ba to sa meriendahan itong ginagawa ko o panggabihan na namin. Paano ba naman hapon na nga? O diba, talaga kung kailan makaisip magluto, saka lang gagawa.
syempre, patalastas na muna. Kakainin ko muna itong ating pa-burger ng taon. Ay, dalawa nga yung binili dyan ni Dada. Kaso nga lang ay ayaw nga ni Baby Storm ng burger. Bahala ka. Mama na lang kakain. At ayan, fast forward. Ayan na nga pala yung ating mga nagawa. Bali, papagulong ko na nga lang pala yung iba dito sa ating sesame seed. Nakakaunti. Kinulang pa nga. O, diba? Talagang 2 pirasong balot lang pala yung nabili kong sesame seed. Kulang pa nga dito sa akin nagawa. Dahil napakarami pala nito. Akala ko ay ilang bite lang namin pero sobrang dami. Hey, alam mo naman, ang daming kakain. And after mapagulong-gulong sa sesame seed, heto naman at nagpainit naman ako dito ng mantika. Habang hindi pa nga ganun kainit yung mantika, inilagay ko na nga pala itong aking ginawang bilog-bilog. Di ko kasi alam kung anong tawag dito, kaya bilog-bilog na lang. At nang makita ko naman siya na nagpuputok-putok na, kaya sabi ko baka luto na ito, kaya ayan, hinaon ko na nga pala yan sa kahirapan. Huy, anong kahirapan? Tignan nyo naman yung binilog-bilog ko at talaga naman nagpuputok-putok na. Siguro dahil sa meron siyang palaman na cheese sa loob, kaya siya nagpuputok-putok, no? Hindi ko din alam. At charan, ayan na nga pala yung ating recipe. Napakaganda niya mga day. Para siyang, limot ako doon sa isang tawag pero parang ganun siya. Same. Kaso, yun nga lang, eto, tignan nyo naman at wala siyang sesame seed. Medyo nakakalungkot tignan. Parang aping-api ba? Pero next time, dadagdagan na natin ang sesame seed. And ang comment ko dito is kulang siya sa asukal. Medyo matabang. Pero masarap siya dahil. Pero masarap siya mga day. Tignan nyo. O, talaga namang tunaw na tunaw yung cheese. Ay, sabi ko sa inyo, masarap siya lalo kung may sesame seed. Pero syempre, dahil first time ko tong lutuin, ay perfect na yan para sa akin. Bawi tayo sa next luto nito. Talaga na malalagyan natin siya ng maraming asukal. Yun ang request ng iba. Nung mga kumain pala. Pero alam nyo, yung mas masarap ka partner nito is yung kape na black talaga. Tapos hindi siya gaanong matamis. Ay perfect. O siya, kung nagustuhan mo rin itong aking recipe for today's video, ay magluto ka na rin dyan sa inyong bahay. At napakadali lang. Bali, wala akong mixture nito or tansya-tansya lang talaga. Pero ang suggestion ko sa iyo, lagdagan mo nga lang ng asukal dahil medyo kulang nga yung asukal na nilagay ko. Anyways, hanggang dito na nga rin pala ang ating video. Salamat sa pag-like, pag-follow, and pag-share. Bye!